Okay, simulan na tayo. Guys, may build-off sa PGC at so kung bet nyo, punta kayong Pampanga sa 12. Yes, oo. Sa July Challenge 12 na 7. yan, event. Yes, So, ayan, Clark Lapit City na. Front Mall. reminders lang. Lapit na. Dadaan ka ba, Gats, sa 12? Definitely, Oh, sige, I'll sige. be there. Oo. Sige, kita tayo, high five tayo, mga ganun. Alright. Yes, ayos. We'll see you in flesh, sir. Gusto ko sana Siyempre, sumali anniversary kaso din mahal yan. ng pamasahe. Oo nga. Malamang. Oo. Wala kasing grab dyan, no, sir? Grab plane? Ano ba? Grab plane. no? Grab plane. Anong day yung event, mga sir? Alright, may sasali sa 12. Sa 12. Pag, AIDS ba pangalan mo? Pag chinek yung PGC tsaka yung Gantla Photography Group, nandun yung details ng build-off. Sunday yon. Sunday yun. That's on a Sunday, yes. Kahit hindi ka sumali, okay lang. Pwede kang dumaan lang, mag-display ka ng mga kits mo, Oo. mga ganun. Oo, yan. Perfectly said. Oh, very cordial ang mga tao sa PGC. So, hindi ka Oo, maiinip. Tapos, uuwi kang walang dala pupunta kang walang dala pag uwi mo, bigla, dami mong freebies. Very generous din. Oo. Ganun? Yes, Kahit legit. mga- Kahit stickers, ganun. Okay. Parang first time. Sige. Tinan mo ako, nagtuloy-tuloy no. Matanda ko na isang beses. Nakakaingit sa Pilipinas, sobrang daming events eh. Ay, Yes. Dito, Actually, nakapag-display na pala si Aid sa last year. So, ayan. Ayun, okay. ayun, Familiar yeah. na pala siya. Familiar na. Okay, good Oy. to know. First question kay Gats. Paano Go mo lang, na-start ang iyong Gantla journey? Ayan, yung gustong malaman ni Boss Rhyme. paano ko na-start? So, Paano I nag-start? started. Yan. Paano ba yun? Sige, yung pinaka-OG start ko is nung bata ako, no? In 1997, I was watching Wing Gundam on GMA7. And then I remember Itbulaga would have a segment in their show wherein there will be a contest. You're gonna answer a question and then the prize is a free Wing Gundam. That's no grade, I believe. It's the 1/100 no grade. So I was really hyped. I really wanted to have that Gundam. I was a fan of the Wing Gundam, even without knowing the story. I just wanted to see robots, big robots, and then it turns into a bird. So I became an instant fan. Little did I know that the story actually sucked. It's not the selling point. If I were to revisit it now, I will heavily criticize it. It's repetitive and yun. It's also mainly criticized on Reddit. But nevertheless, so yun, that was the start of my Gunpla journey. But we were really poor back then. Yan. I believe that's the price. That's also my Totga in SM Clark. Ayun, Okay. but I will share that probably later if there will be a prompt. But ayun, regarding on how I started with that. But since I didn't have money, I was just a child. So I made the promise to myself, as soon as I get to work, it's the first thing that I will buy. And lo and behold, in 2012, right before my graduation, I was doing ghostwriting projects. If there are ghost projects, I'm doing ghostwriting. So I write reflection papers for my classmates. I do them for 50 pesos. And there was one special client from a popular university, from an exclusive university, who asked me to make a book review. And the payment was 4,000. So it was a 7-page book review about Uncle Tom's Cabin. And the money that I earned, I spent it on whatever I want. So I bought my very first Gundam. And that was the SD Wing Gundam Battleship at Marquee. It was at 750. So that was the start. And then when I got employed, my first salary was given to my father, of course, as a breadwinner. Then the next one, I bought 2 SDs again. The SD Wing Verka and the D-style Blade Liger. I bought them at Sulit pa yata. I believe Sulit was the name. Sulit PH, wherein it's the old Shopee. Not really the old Shopee because now it's Carousel, right? So yun. So I bought them there and the rest is history. After having the SDs, the Wing Gundams, and until now, I'm going strong. Although I slowed down a bit, I still keep buying Gunpla. I just had to streamline them. Yun. Ganun po yung start journey ko sa Gunpla collecting. Sorry, I heard earlier you said SD Wing Verka. Yeah, SD Wing Gundam Verka. The yassified
SD, deacified Wing Gundam. The one with edgier looks. Hanapin ko nga. Teka, hinahanap. Yeah, Verka. Yung TV version, yung medyo boxy. Yung, TV yun, version. yung the second picture, yes, yun, yung, Ah, yan yung TV version, NG. nun, yan. Kaso yan, I could not afford that. Yan, yung SD lang. Yan. There Okay, was okay. a bootleg version before, yan. That was my second Gunpla, technically. Ayun, after the SD Battleship Gundam. Tinawag siyang Battleship kasi yung gimmick niya is para siyang SD version but it's a bit bigger than the regular SDs and it turns into a battleship. Tapos yung pilot niya, maliliit na wing Gundam at heavy arms. Yun, nakita ko lang sa marketing. Oo, until now, nandun yun. Until now, nasa collection ko yun kasi yun yung Pioneer. Parang kakaiba yun no? Oo, kaso wala, hindi na ratio yung ganon. Meron pang iba pang yun, versions, like yung Epyon, ganon. Oh? Oo, meron. Yung SD Battleship. Kakaiba. May legal Sir, di ba? Meron kang Optimus Prime na teddy bear. Tapos meron siyang pinapilot siya. Cool nun eh. Yun yung una kong Gunpla. I have the same SD wing kit pala. Oh, yan. Actually, ang pogi, yun yung pinaka-gusto kong look ng wing. Though personal preference lang. Yun yung pinaka-pogi. Actually, agree with you. Kasi, di ba yung pinaka-popular yung may wings na angel wings? Yes, yun yung mainstream eh. Oo, tama. I Wing feel Zero. like yung Manok. yung wing na yon, it works better with the Talgis than it does with the wing. Yeah, yes, that's true. Yeah. Sige na nga. Oo, yun. Actually, yun yung mainstream eh. Pag sinabi mong wing, it's the first thing that comes to mind. Yung with bird feathers. This is the low-key underrated wing. Kasi next na yung TV version eh. Yung nakita sa 1997 diba? show. Si Tolgis naman, yun yung rival. Hindi ko man alam nun na may Epyon Gundam pa. Kasi hindi ko na natapos yung series. Epyon, parang pinakita siya later in the show. Super late na. Even yung Proto Zero, hindi ko man alam na nagka-Proto Zero pa pala. Or yung parang Wing Zero mismo. Yun. Kaya, yun yung Wing Gundam. 1997, grade 1 ako nun. Sabi mo, yung pag-start ng Gunpla journey mo, yung Wing series, di ba napanood mo, mo pangit yung story. Pangit. So, tinapos mo talaga. Hindi ko natapos. Okay. Hanggang lang ako. Pero pinanood ko yung mga... yun nga eh. Actually, may idea ako kung paano nag-flow yung story. Pero yun na lang yung inalam ko. Kumbaga, nagbasa na lang ako ng mga plot reviews. Pero yung mismong show, kasi parang na-bore ako. Pero, buti na lang, na-redeem sila sa Endless Waltz. Endless Waltz is one of the better Gundam movies, in my opinion, actually. And many say that, na yun yung redemption era ng Wing. Hopefully, yung Frozen Teardrop will not disappoint. Okay. Yun yung upcoming. Yun yung yung upcoming nga daw. Natapos ba yung tinapos ba nila yung palabas sa Channel 7 before? I doubt. I feel like parang hindi. Yung iba Toonami na nila napanood yung mga may cable sa Cartoon Network. Maraming mga local channels na magpapalabas ng mga anime shows na ganyan. Tapos hindi na rin ipapalabas yung huling episode. Oo, totoo yan. Dalawa lang yung nangyayari dyan. Either napapalitan ng bagong anime or uulitin nila. Bigla, bata si Goku. Yan yung Dragon Ball Z experience eh. Kung di ko alam kung inabutan nyo yung Dragon Ball Z na bigla. Nasa Cell Saga. Haba-haba, inulit lang pala. Following week, bigla, bata na naman si Goku. Ginawa din nila yung sa Channel 2. Si Macross. Pinapalabas nila yan before. Pinapalabas yun morning. Sinusubaybayan ko yun. Tapos nung huling episode na, the following day, pinalabas first episode ulit. Oo. Ayun. Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan kung bakit. Yun. Bigla papalitan. Doon ako nag-start din sa... may iba pang name yung Macross, Robotech. Yun. Robotech. Kasi sa grade school namin noon, meron silang binibentang mga palengke toys. Yan. Yung orange.
Yes, so yung ano lang, isa lang yung kulay, tas Isa lang yung kulay. yung iba't ibang forms ng macros, yung plain, yung I forgot the name, yung half plain, half mecha, tas yung full mecha. Oh. Yung apat na designs. Oo, sila. May tawag sila doon eh. I just forgot it now. Yun, yung infamous yung Robotech, yung macros doon. Yung may paa yung airplane. Daming shoutout para kay the red guy. Kay Oo nga, salamat. May isa akong kilala. Kilala ko tong name na to. Student ko to. Hello, Jam. How are you? Ayun. Hi, sir. Pa-shoutout. Hello. Shoutout mo. Kilala ko rin si RGL. Shoutout mo. Shoutout sa'yo, RGLL. Hindi ko na kilala yung iba. Bumigay. Na-break yung fourth wall. Yay! Parang bata. Yay! Si Jello Chan yan. Yun yung... sorry, di ko kilala si Yam. Sino si Yam? Sino ka? Bigyan mo akong clue. Pinsan ko yan. Joke lang. Ayun. Sorry. Curious ako, Sir Gats. Saan nagsimula yung pagkahilig mo naman sa red na mga mobile suit? Sa red na mobile suit. Merong long history ng... Favorite color ko yung red. Medyo obvious. Parang... nag-start yan sa Power Rangers. Diba? We're talking about batang 90s, diba? Ang trend doon, bilang pinanganak ako 1992, yun, growing up, parang kailangan meron kang character sa Power Rangers. Lagi kong pinipili si Red Ranger. Yun, kasi red, parang na-fascinate ako sa kulay, tas i-red siya. So, parang para sa akin, siya yung coolest nun. Magmula nun, meron na akong fascination sa red. And then, ito yung magandang plot twist. No? Hindi ko nasabi kanina, I started with super deformed Gundams. Ay, sorry, yung pusa ako kumukuha ng airtime. Ayun, yung nag-promise ako nun na SD lang yung bibilhin ko. Super deformed. Kasi nga, mahal yung high grades. Even yung high grades, mamahalan na ako nun. Tapos marami pa ako responsibility. Pero, showing yung Char The Origin. Yung Origin, Mobile Suit Gundam The Origin. Tapos, trending si Char. Sobrang ganda nun. So, solid. Kung pipili ako ng favorite anime ko or parang series sa Gundam, yun yung pipiliin ko, yung Gundam The Origin. So yun, sumisikat siya nun. Tapos, yes, yung high grade Charzako, talaga, Charzako to, sobrang nagustuhan ko bigla. Lahat ng aking Gundam, SD. So, parang libero siya nun. Meron akong high grade, tapos Zako pa na rin. So, parang iniisip ko, bumalik. Alam ko na to. Hindi ko bibilin to, sabi kong ganun, kasi out of line. Pero yun, di ba? Yung mga collector, maraming kasinungalingan sa sarili. Parang, di ba? Parang level yan doon sa last ko na to. Ganon, di ba? So, sorry. Hindi naman yung tamaan, di ba? Ayun, so, kaya yun, nag-decide ako, binili ko na yun, kasama ko yung pinsan ko nun, sa Marky ulit. So, yun na yung start, actually. Yung Charzako to, na The Origin, na para sa akin, isa pa rin sa mga pinakamagandang high grades to this day. Yun yung, doon nag-start. Parang lahat ng ang ganda ng red na Gundam na to. Tapos, gusto ko pa yung red. Lahat nun ng red na models, talagang parang priority ko silang binibili. Yun. Nice. Kaya, yun, nag-start na lahat nun. And then, si Char Aznavour, yun, siya pa yung favorite kong character sa mismong buong Gundam franchise. In fact, kung pipili ako ng favorite anime character, is nasa taas si Char Aznavour. Nice. Oo, maganda yung lore niya, parang maganda yung character development niya. Although hindi ko na lang siya nagustuhan sa yung movie Counter Attack. Doon na lang siya parang pero full a-hole na siya doon eh. Yeah. Hindi na siya rational. Pero again, meron siyang parang kumbaga, kung iintindihin mo yung character niya, tragic kasi yung character ni Char Aznavour eh. Oo nga. Diba? Kung pinanood mo yung Origin, then pinanood mo yung mismong 0079, tapos yung Zeta, parang yung disappointment niya na Zeta bumait na siya eh. Naging siyang the weirdest name in Gundam, Quattro Vagina, diba? Mentor figure, he's the good guy, bida siya. Then, na-disappoint siya sa nangyari, and then nabigla nung sa counter-attack yun na. Naging na siyang full body. Doon, politician Chars. Medyo di ko na siya gusto doon. Pero again, it's Char. So, yun na.
Anything red became palatable to me. Nice, Beautiful. nice. Sa counter-attack kasi, Paano yung ano? ay, nag-spiral na ata si Char no? Sa, Oo. Mm. Oo, nag-ano na. Wala na parang downhill na siya nun. Hindi na siya rational talaga. Parang ayun, yung addiction niya kay Lala, yeah. yun na lang. Maraming ganyan Tsaka sa kailangan nila Ano ng yung redemption niya sa character G-Quax? to contrast Ano si, masasabi mo? si Amuro. yung G-Quax, di ko pa napanood actually. Ay, di ba? Wala. Spoil mo na. Parang Spoil mo na. actually parang may sinasabi si Bro Rim. Okay lang ako sa spoilers pero sa G-Quax, di ko pa siya napanood. Parang maganda yata yung kwento niya doon. Pero yun, wala akong idea actually. Maganda yung transformation niya. Pero, Talaga. good ending kay Char yun. Good ending yung kay Char. That's good. Good ending kay Char. Kasi yun nga, parang pangit yung ending niya sa counter-attack. Ayun, medyo tragic talaga siyang character. That's good. That's Kasi parang sana nga ilabas na sa Netflix yun. G-Quax kasi di ba parang ano siya, binago nila yung history ng Char's counter-attack. Oo, parang Yun yung context niya. Nahawa sa Marvel, may parang multiverse. Multiverse. Ibang timeline. Ayun, kaya sige, sana maging available sa mga streaming sites. Hindi kasi ako marunong, medyo may pagka-boomer ako sa ganyan eh. Hindi ako nagka-Crunchyroll. Nasa Prime siya. Wala akong account sa Prime, gano'n. Parang kung may Netflix, Netflix lang ako, gano'n. Mas mura ang Prime kaysa Netflix. Talaga, sige, wala kasing Prime yung TV namin eh, para mag-subscribe na ako pag meron ng Prime. Sep, ito si Gats, teacher siya. So, ayan, parang feeling ko lahat tong mga nagko-comment ngayon, puro estudyante niya eh. Tama ba? Oo, sinala ko na si Liam. Si Liam. Hello, Liam. Anong subject? Turo ko English 5 ang aking tinuturo. Ano siya, parang buti pala nagtatagalog tayo ngayon kundi mapapahiya kami kapag Hindi, okay lang. Hindi naman tayo gano'n, no? Kaya nga sabi kasi ni Bro Ring, siya, Singapore, may reach sa Singapore. Akala ko international yung audience. Nako, nakabakasyon pa mo ako. Yung English ko, nakabakasyon din. Singlish ang Singapore. Ayan, nakita ko lang, no, yung sa Origin. Yan yung una kong HG. Yung Charles Zaku 2. Meron pang libreng folder yan. Oh? Oo, may libreng folder yan. Yung mga unang release. Kaya na-entice din akong bumili. Hindi ko na makita yung nung nagre-release rin yan, hindi ko na makita yung box art na ganyan. Iba na yung... Iba na, yung revamp na. Yan, limited lang yung barrel. Yung bagong version yan, yung may bagong box. Mas marami ng weapons. Ginaya siya dun sa na-reissue na Zaku 2 Origin na green. No? Yung may rifle na malaki. Parang sniper. Yung may rifle na. Yes, yung anti-ship rifle. Yun. Alam niyo yung pangalan ng baril. Gusto ko yung kinikilig. Sorry, medyo nerdy ako pagdating sa ganyan. Oo, yan. Ang daming Sabi nga ni Sir Raimo, student daw siya sa Gundam Milogy. Ni Sir Gats. Nandiyan din si Raymond, no? Pinsan ko si Raymond Di Matulak. Shout out. Si Nom Push. Si Nom. Tsaka si Sedi. Pabili pong Gundam. Sige na nga. Hindi ako nagbebenta ng Gundam. Sige. Go lang. So, binanggit mo na yung favorite series mo is yung Counter-Attack. Yung Origin pala. Origin. Tapos yung favorite suit mo, design, is yung Zaku 2. Tama? Yung kay actually, hindi. Yan. Okay. Kapag medyo mahilig ako mag-categorize ng favorites. Again, nerd na naman, no? Medyo, geeky ako sa ganyan, no? Yan, meron akong top 10, actually. So, nakasikwenta yan. Parang ready ako dyan sa mga ganyan. Parang in case na may magtanong, makipagkwentuhan, may listahan ako. Pero pag sinabi mo kasing ano yung favorite mong Gundam? Ang next question dyan is, sure ka na Gundam or mobile suit in general? Oo. Kasi pag sinabi mong Gundam, yun yung mga may V-fin usually, di ba? So, yung favorite kong Gundam,
pag ganon, it's the Wing Gundam, definitely. Okay. Pero pag sinabi mong mobile suit, favorite mong robot sa medyo mas complex na Gundam yan. universe, yun, yung number 1 ko talaga is yung Sazabi. Okay. Yung Sazabi. yes. Kasi, tsaka lalo red, na yung, red ano, pa. Oo, Kasi red. red, Kasi ganon. mas Yung maraming helmet red. ni Char, merong feel. Ang ganda nung MG Verka, Diyos ko. Hmm. Paano lang din, no? Parang random trivia lang. Meron akong limit sa pag-purchase ng model, 2,000 pesos lang. Yun na yung max. Oh, kasi, Until meron na namang exception. Yung MG Verka. Mahal. doon lang Yun, bumigay. umabot akong 4K doon. Kaso hindi ko mapalampas eh. Kaya yun talaga yung nag-break ng... Mura na yung 4K in talaga, today's oo. prices. That's true. Oh, matagal na yun. Nakadeal ko yung transaction ko pa sa Nepo Mall. Yun yung talagang favorite ko. Sazabi. Number 2 yung Wing Gundam na TV series. 3 yung Charles Zaku 2. Tapos 4 yung F yun. Tapos yung 5 yung Astray Red Frame. Yun. Tapos yung 6 yung Wing Gundam Zero Honoo. Hindi ko alam kung Yung hindi orange. masyadong Yung familiar. orange. Yung red. Red. Yung red na Wing Zero sa Build Fighters. Okay. Yung parang feel ko, sabi ko, gift ni Bandai sa akin to, gano'n. Red na Wing Gundam, di ba? Ayun. Pero nakita mo na nakita mo na ba yung cross-contrast na MG Wing? Oo. Pero yun, hindi na ako masyadong pag MG. Yung line ko kasi high grade. Ayun. Oo, medyo fast na ako sa ganun. Tsaka again, beyond 2,000 na yun. Hindi na natin abot. Ayun, baka si Boss Lugi may aso, afford niya yan. Chicken lang sa kanya yun. Ayun. Yung 7 ko is yung Extra Dark Matter. Okay. Yung sa Build Fighters ulit. Tapos yung 8, yung Grim Gird. Yung sa IBO. Tapos yung 9th, yung Astaroth The Origin. Yung red na Astaroth. Okay. Yung red, Pero, tapos yung last, yung Sengoku din na SD, si Sanada Yukimura SD Gundam. Yun yung last ko, yung sa top 10. Yun yung ating favorite. So this list is your favorite Yes, sir. mobile suit in a model kit. Yes, Not yes. like specifically model kit design lang. Yeah. Actually, design-wise lang yan. Kung napansin nyo, red sila, gano'n. Pero as model, I mean, okay na ako. as Basta model meron kits. na akong representation. Parang gano'n. Kahit high grade lang sila, gano'n. Imagine, like yung aking Extra Dark Matter, HG lang siya. Same with yung Grim Gird. Wala ako nung full mechanics 100. Rare na yun. Sobrang rare na yun. Oo. Mahirap Tsaka may pala ako, may pattern din ako sa pag-collect. Halimbawa, pag favorite siya, ganun, yung mga nasa top 5, I make sure meron akong master grade, high grade, tsaka FD version. Gets. Yung forms na Oo, yun. May ganong format dapat. Tapos, yung mga below 6, kasi halimbawa, yung Grim Gird, wala naman siyang master grade, wala rin siyang SD. So, yung binili ko na lang, yung ibang Gundam, na ay ilang ibang mobile suit na pinilot ni Choco Char, Oo. ni Montag, si Farid Macgilis. Oo. Si Farid Macgilis, yung Macgilis. usual big red na blue, yung Bael na overrated, gano'n. Ayun, tsaka yung isa pa, yung Graves din. Yung Graves na kagaya nung kay Carta issue. Yun yung style ko. Kung hindi ko mabili yung ibang formats, yung ibang gunpla na pinapilot nung Gundam na yun. Gets. Okay. Pero, sige, yung favorite kasi tinakal natin eh. Pero ano yung... isa lang. Worst design para sa'yo. Isa lang. Worst design para mahirap, di ba? Let him build up naman. Siguro ito na lang. Personally, hindi ito yung parang grabe ka naman, ang corny mo naman sa sagot mo, gano'n. Hindi, kumbaga, this is my honest answer, no? Para sa akin, walang worst Gundam or mobile suit design. Parang tao lang yan. Sige na nga. Ang gusto ko naman sa Gundam or sa mobile suit is there's always a mobile suit for everyone. Merong kasabihan, di ba? Beauty is in the eye of the beer holder.
Joke kayo, beholder, di ba? Ayun, parang ako pa naman, alam to ni Boss Rim na nanonood ngayon. Yung mga gusto kong mobile suit, yung mga weird. Imagine, Charles Zacco, yung mga mono eye, yung mga collection ko halos din, maliban sa red. Yung mga peculiar yung itsura. Natatawa nga ako noon dati kasi doon sa dati kong workplace, nagdadala ako ng mga model kit sa aking work table, sa workstation. Dinala ko noon yung, kasi may theme yun, yung Zok, yung Gog, tsaka si Akgay. Yun yung taking of Jaburo, oo, di ba? Mga tatlo, mga mukha silang kalaban ni Ultraman, di ba? Ang papangit nila. Pero ako, ganda ako sa mga yun. Diba? Parang para sa akin, so, gusto ko sila, actually. Yun. Kaya nasa favorite casing ko pa sila sa bahay. Yun. So, yun, para sa akin, yung tinuturing na pangit ng iba, parang na-appreciate ko, ganun. So, I think, if I appreciated what's worst in the eyes of others, then what worse can I give? Okay. Yun. Okay. Gusto ko yan. Sige. Sige na nga. Miss Universe answer. Yun, parang sana hindi ko rin. Nakita mo yung yung Akgay na Thunderbolt na lalabas? Oo, nakakalungkot nga. Nauna pa yung BL na naman, as usual. Actually. Na naman si Bandai. Kung merong 1144 na version nun, definitely I will buy. Kaso 1100 yata. Oh. Paano kung below 2,000 pesos? Pero nasa below 2,000 yata eh. Yun lang. Parang tayo dyan. Actually, nakita ko yung price. Below 2,000 nga siya. Ayun, sige. Salamat sa lason, ha. Sige, sa July 12, pag nakita nyo may naka-display, baka sa akin yun. Budol na naman eh. Oo nga. Sana below 2K nga. Yun, ang ganda kasi. Yun yung kay fan pa mo ako ni E.O. Fleming. Ay, ni Daryl Lawrence. Oh, kay Daryl Lawrence pala yun. Yung si si Peglegs. Si Pegleg. Yung pilot ng Psycho Zacco. Yun, gusto ko. Kasi siya yung Char. Actually, yun din, no? Favorite ko si Char. So, yung mga favorite ko pang ibang character, mga Char clones. Okay. Gets. Psycho Zacco, no? Oo, yun nga, dadalhin ko yun sa 12. Yung theme ko naman sa July 12 niyan, mga Zacco. May Zacco Army ako. Alam ko ginawa na to ni Boggs dati. Nagdala siya ng mga Zacco sa event. Purpula. Si yan. Yun naman influensya ni Gilroy. Nalason ako sa mga 100 Zaccos niya. Oo, grabe. Lason yun. Parang yun Power Rangers eh. Iba-iba yung kulay ng kanyang 100 Zacco. Well represented. Power Rangers. Yun yung aking theme. Yun, gusto ko yung mga Char clone. Yun pa yung isa kong gusto. Kaya rin interested ako sa Gundam kasi meron siyang malalim yung kanyang lore. At ma-incorporate ko siya sa pagtuturo actually, sa study ng literature. Marami. Sobrang ganda. Oo, actually, yung sa literature, meron tinatawag na archetypal analysis. Yung parang merong, dito sa story na to, meron siyang kagaya dun sa ibang story. Meron silang parang stereotypical. So, sa case ng Gundam, meron laging Char. May Char, may Amuro. Yun yung archetype. Si Char yung archetype. Siya yung pinakauna. Okay. Yun, and then, lahat naka-pattern doon. Yun. So, si Rhyme yung gusto itanong to, yung teaching skills mo daw, paano mo daw na papasok sa hobby na to? Which is yung parang, teaching skills ko, parang ganito, pag pag mga ganitong moment, kaya feeling ko hindi naman ito yung first time na parang nirecommend ako ni Boss Rim. Meron ding nagpa-podcast sa group. Tago na lang natin sa pangalang Silverge. Yun, nag-guest na rin ako. Oy. The Great Silverge. Ayun. So, shout out. Nanahimik na yun Ay! Tagal ko na siyang di nakikita. Oo, na-busy siguro si Sir. We wish him well. No? Yun, so, pag ganito, pagdating sa lore, actually, yun yung, dito ko nagagamit yung teaching. Kung may gustong magtanong about some details, gustong itanong about may gustong magtanong sa mobile suit na to, I can provide some explanations, lalo na kung napanood ko yung series, ganun. So far naman, updated yung alam ko sa mga Gundam lore.
doon ko nagagamit yung teaching. Pag nagtanong, madalas sila magtanong, anong mobile suit to? Saan galing series? So parang encyclopedia, kumbaga. Ganun, galing pa. Ano yan? Ganun. Oo. O, ganun, doon ko na-incorporate. Tsaka sa mga ganito, pag yun, yung mga ini-interview, ganun, yung madaldal. Parang ang dami mo nang natapos na series no? Pero buti talaga hindi mo tinapos yung yung Wing. I tried. Parang 50 episodes yun, tapos sabi ko, sige, try ko nga. Tapos pinipilit ko talaga sarili ko, napakapangit ng story. Sobrang pangit. Tinapos ko pa rin. Tinapos ko. Salamat, kudos, congrats. Recently nga, nakakatawa, sabi ko, parang pag kasi favorite ko, gusto kong masabi na, ay, pinanood ko yung series niyan. Ganon. Pero kaso hindi ko talaga kaya, sorry. Tinry ko hanggang episode 7 lang ako. Wala na, nababore talaga ako. Mas tolerable for me ang Wing as compared to Seed. Yes. Yes, thank you, talaga Lord. Ba? Thank you, Lord. Hindi ba, kasing yung Wing, mapapatawad ko pa kasi 1997, tagal, I mean, younger than 1997. So maraming repetitive na scenes talaga, di ba? Laging yung heavy arms, isa lang yung pose niya pag bumabaril siya. Nag-uulit lang. Pero yung Seed, ilang after how many years, parang marami pa rin silang repetitive na scenes. Paano Seed? Diba? Yun, kaya yung Seed. Tapos medyo yun, maraming criticism nga. Hindi ko pa napanood yung Seed actually. Marami lang akong alam, pero yung mismong series, hindi ko pinanood. Mas invested ako sa Gundam Seed Astray. Na series. Alam ko may series din yun So far, di ba literature lang yun? Ano lang, skits lang, parang short snippets, ganon. Yung side lumabas parang teaser lang, ganon. Si Lo Guel, yung pinalabas niya yung kanyang Astray Red Flame with Flight Unit. Okay. Tapos, pati yung Astray Blue Flame. Pero yun, sana magkaroon siya ng series. Pero I think di siya priority. Mas gagatasan ni Bandai yung model figure. More than doon sa series. Kailangan ng marketing. Hindi niya kailangan ng series para bumenta. Mabenta na siya by itself. Mabenta. Parang pag nilabas mo yung Astray Red Flame, sigurado papatok siya. Ganun. Ang Gundam naman ay isang malaking marketing strategy. Totoo. Yung series. Yung series, commercial lang naman yun. Oo, sobra. Parang to sell the toys actually. Kaya they can afford na okay lang sa kanila na i-release yung mga shows sa YouTube. Oo, actually, no. Thankful din ako doon yung Gundam Info na nag-iba na yung pangalan ngayon. Gundam International na yata siya. Oo nga, tama si Sir Rain dito na yung G-Savior talaga parang hopeless na. Ilang episodes ba yun? Yung G-Savior? Hindi ko alam. Yun yung talagang, ang alam ko lang, pangit siya. Ganun. Oo, yun. Parang pag sinabi mong worst Gundam, sigurado nasa, magkakalaban yan Wing, Seed, tsaka G-Savior. Sila yung nagliligligan sa dulo. Sana nga yung Crossbone, bigyan nila ng anime. Hopefully. I doubt. Oo, kasi kumikita rin yung Crossbone Actually, mabenta yung Crossbone. Yung ibang designs, oo. Pero yung Tama. manga, tapos na. Pati yung Thunderbolt actually tapos na rin So, nakakagulat na, I guess yung manga tumatakbo. Oo, pero yung anime, hindi nila mabuhay. Parang nagkapalit na nga yata ng role si Daryl Lawrence at si Io Fleming sa manga Thunderbolt, no? Oo. May busy yata sila ngayon sa remake ng 79. Oo, talaga. Yung 79, pinanood ko lang yung 3-part movie. Okay. Enough na yun kasi puro Monster of the Week lang kasi yung 79 Oo, tama. Parang may bagong kalaban. Ganun. Ganun yung pattern. Ayun. Sino kasi si Sedi? Si Cedric Israel ba to? Shoutout sa'yo, Sedi. Shoutout. Estudyante ba yan? Hindi ko alam Yes po.
Cedric nga. Meron tayong laro, estudyante pa to o hindi. Oo. Pati si Enzo. Hindi ko kilala si Enzo. Wala ba kayong mga pasok bukas? Yung mga estudyante ko ngayon, sa school ko ngayon, wala pa sila. July pa kami July pa. Kaya Summer break. usually I go to bed at 9 p.m. Maaga alam ni Boss Raym yan. No? Maaga akong natutulog. Ano yung day off mo, pre? Satsan din? Oo, weekend. Para lang din akong estudyante. Yun yung Okay. perks ng pagiging teacher Pag may suspension, wala rin kami pasok. Ganun. Sige, sige. So, ang dami pang nanonood. Feeling ko lahat to estudyante. So, ano yung Walang gusto pasok mong bukas. ano yung piece of advice mo na gusto mong masabi sa community ngayon o ito yung mga estudyante mo? Piece of advice regarding sa hobby. Okay. So, I hope you'll have a hobby. Especially if it's something that not involving your phone. Actually, my students know this already. I always advise them to have a screen-free time or portion in your life or in your day. And Gunpla has become an avenue for us to really have a spare time from our phones. If you're gonna spend an hour or two building a Gundam, that's already a win. That's you being free from screen time for 2 hours. That's a lot. Because it's really not good for the health. Our attention span declines, our critical thinking, and other things. So it's really not good. So it's good to limit your screen time. And having a hobby is actually a good way to combat that, our addiction with our phones, our reliance with our devices. Then the second one is when it comes to having a hobby, it's been proven already to be good for the mental health. My Gundam building or Gunpla building has helped me a lot in overcoming the struggles brought by the pandemic. During the pandemic, I resorted to Gunpla building to survive. Watching animes, watching Gundam series, I had to rewatch Build Fighters again for the third time and the other series just to go through the pandemic. And it worked. That's why in my graduation picture, in my master's degree graduation, I brought my Gundams with me because they helped me finish or complete my master's. Without them, perhaps I could not have finished my MA. So it really helps a lot in improving our mental health because we get to distract ourselves. It's an escape from the many things happening around us. You feel like you're in Site 7, you're building your Gundam. You're in a different universe, actually. It's fun. And there are also emerging studies wherein building Gunpla is already helpful to your critical thinking and imaginative skills as well. So it really helps a lot. The only problem is your wallet. Okay? That leads to my next Babangitin ko advice. na yun eh. Babangitin ko na yun. That leads to my next advice. Okay. Spend only when you can. Okay? Especially if you're a breadwinner like me. So prioritize your needs first. And whatever is left, that will be for your wants. For your hobbies, perhaps the last thing that you should do is to borrow money just to spend on your hobbies. Ayun, and build your backlogs. Parang awa nyo na, di ba? Although, guilty ako ngayon, no? I have 3 backlogs. Ayun, so yes, hindi kapag may pera, bili agad, tas broke na. Yes, so, focus on your needs first. And then, when you have some spare money, then, buy Disposable something. income. Oh, yes, your disposable income. Retail therapy helps a lot nowadays. Especially now that life is getting more expensive. So you get reward through the small things that you purchase. And it's fine as long as it keeps you sane. Diba? So that's my thinking, my mentality. So buy only when you can afford it. Do not if your budget is tight. It's gonna be heartbreaking if you will fall into a debt trap, utang, because of a hobby. It does not become a hobby anymore if you're struggling already. If it becomes toxic, it's no longer a hobby. Stop doing it. Yun. So, that's 3 of my pieces of advice for the listeners. Hopefully, it helps. Sorry, no. I hope no one is catching a stray. Ayun, bato-bato sa langit, tamaan, mabukulan. Joke lang. Ayun. Just to keep things light. Yun lang. Ang aking advice. Have a hobby. It's good for the mental health. It's a break away from our addiction to gadgets. And lastly, it really
learn the law of balance. Be a Buddhist for a while. Follow the golden mean. Not too much, but not too less. Yan. Wise words from the red guy. So, yung iba kasi ang ginagawa nila, collecting backlogs is the hobby. Yeah. Ayun, buti na lang. Meron na akong ngayon, 4 backlog. Sige, dahil dyan, magbibuild ako bukas. Goal ko naman ngayong bakasyon, matapos ko sila. And then, every month pala, 1 build per month. Para di rin ako bumili. ng bumili. Mabilis na yun. Smart. Ano ba yung recent build mo? Per month. Actually, meron akong parang slight addiction ngayon dun sa mga Hemokstan na maliliit na Sembo blocks. Yung third part pero hindi yung mga edgy na motor nuclear, no? Yung medyo meron akong reservation doon. Yung mga meron silang sariling identity, hindi sila based sa Gundam. Si Tastier, yung meron siyang dog. Tapos meron para siyang gunner. Tapos yung isa syempre si Takeda Shingen, yun si Bafarion. Yun yung mga latest build ko so far. Mura kasi sila. 329 lang. Sa S11, sa Walter Mart. Joke lang. Baka naman, Walter Mart. Ano yung pangalan? Yung yung set para siya yung pinakita, nagpadala ako ng picture dati kina GP niyan eh. Yun, tama. Yung latest build ko si Thor, si Hemokshan Thor, yung merong hammer. One is 144. Yeah, 101 to 144. Tapos random box sila. Ang malas ko lang, kasi malas ako sa random boxes. Yun lang yung natutuhan ko din sa pagbili ko ng mga yan. No? Yun, malas ako. Yung last line na binili ko, nakatatlo ako ng same model. Buti na lang yung isa, recolor. Kaya yung isang same yung kulay, yung latest kong binili, idodonate ko na lang. Isa sa mga raffle prizes sa July 12. So kung pupunta kayo sa July 12, may chance kayong mapanalunan yon for free. Yung presence nyo lang, yung nandun. Yun yung mga latest build ko na hindi sila gunpla. Pero yun, bukas, sige, bibuild ko na yung isa kong backlog. Napilitan. Plano ko rin. Yun yung, kasi goal ko, madala ko yun sa office. Gets. Sa new school year. Yung Vitor ko nung binild ko siya, hindi ko pa siya nababalikan. So nasa gilid lang siya, inaalikabok. Baka magtampo na yan. Baka may ibang mag-build. Oo nga. Hindi. Yun nga, disclaimer lang din, no? Merong cons yung fast building ni Gats. Hindi ako, pag tinanong ako, magaling ka bang builder, Sir Gats? Hindi. I will honestly tell you straight in the face, I'm not. I just build for fun. Parang gusto ko lang may representation ng model kung gusto. I'm a true blue straight builder na hindi malinis mag-build. Yun. Kaya mabilis ako mag-build. Yun nga, kumbaga. Yun din yung gusto ko sa PGC, kaya nagustuhan ko yung group. Kasi hindi naman, walang hater. Walang toxic actually. Yan, parang pag kung ano yung binild mo, ano yung display mo, yun. Parang, they will appreciate it. Pero yung binild mo yung una mong kit, gumamit ka ng nipper o nail cutter o... Siyempre, hindi. O tinwist mo rin. Dumaan ako sa nail cutter, hindi siya gumano. Sabi ko, grabe, kaya naman ng nail cutter yung kuko, di ba? Ano yan, keratin yan, matigas. Hindi niya kinaya, so ginamit ko gunting. Pero sobrang dumi ng build ko. Kaya mga early builds ko, yun yung Zaku, yung origin Zaku, marumi yun. Maraming knob marks. Marami pang uncut. Actually, nilinis ko lang yun nung nagkaroon na ako ng nipper. May nag-donate. So kagat-kagat, ganon. So wala, sobrang rough nung days na yon. Yung mga builds ko from 2012 to 2017. I had to revisit them. Nung pandemic, naging hobby ko yon, maglinis ng old builds. Nilinis ko sila. Pinanood mo yung di ba, nung pandemic, pinanood mo yung Build Fighters? Build Fighters, yung Try, yun. Marami ako napanood. No? Pati yung Try. Yung tawag dito, yung Divers. Yung Divers, parang
unpopular opinion, nagustuhan ko naman yung Divers, tsaka Re-Rise. Magugustuhan mo talaga yung Re-Rise over yung Divers kasi yung format ng kwento, parang kailangan mo munang maintindihan yung mga mechanics ng universe bago mo siya ma-appreciate. So, naging sacrificial lamb yung Build Divers Season 1. Parang, naglakad si Build Divers so Re-Rise could run. Parang ganun yung flow na nakita ko. So, nung pinanood mo na yung Re-Rise, parang pwede nang mag-jump into the actual story na wala nang masyadong explanation ng guilds, yung mechanics ng RPG, ganon. So, later on, gumanda naman yung flow ng Divers. Pero honestly speaking, pangit yung first few episodes. Kasi nga, ganon. They had to do that. Kailangan niya mag-suffer sa ganon. Actually. Yeah. Pero yung Re-Rise, para sa akin na nagandahan ako. Oo, yung Re-Rise. Marami na talagang naka-appreciate. Tsaka maraming nalason sa, yung main unit doon. Yung yung maliit. Gundam? Oo, yung maliit. Oo, yung... Yung Core Gundam. Oo, si Core Gundam. Oo, favorite ko doon. Mars 4, siyempre. Mars 4. Oo. Kasi pula. Bakit kaya? Siyempre. Diba? Bakit nga ba? Gets. Oo, di ba? Parang... Tama si Sir Taps. Sir Taps, loader rin yan di ba? Parang... yung fantasy ng maraming Gundam fans. Na in love sa AI. Na ma-in love sa AI. Yeah. Pinatotohanan ni Riku. Oo. Oo, weird. Pero yun, di ba? Nagawa ng Japan. It's Japan, di ba? They make things happen. So sa anime, nagkatuluyan yung AI tsaka yung tao. Marami. Na-appreciate ko naman yung Divers. Teka, ano ba yung nauna? Build Fighters? Hindi na sila naglabas Nauna yung Divers. nung Alos Divers version. yung una, Divers. Fighter. Nauna yung Fighters, tapos Divers. Days pa lang Fighters, ihabol yung Arch Divers, Gundam. Re-Rise. Meron pang naunang Build Fighters. Meron? Ano siya, parang Gundam build lang siya. Doon yung beginning Gundam, ganon. Oh. Yung Forever Gundam, tas yung black na High New. Yung Black Wings. Ito. Oh, yan. Oh. Pero medyo forgotten din yan. Tas yung Akgai dyan, mukha siyang teddy bear. Beginning G. Oo, Beginning G Gundam. Oh, yan. Yun yung may Forever Gundam. Tapos yung Zaku 2000 ba yun? Yung purple. Oo, teddy bear yung Akgai dyan. May backpack. Iba yung bear guy yan? Iba bear guy? Oo, bear guy siya. Hindi siya Akgai. Oo, kasi so, dyan nanggaling yung bear guy. Oo. Tapos tinuloy na nila. Yan, si Indy Biningging, gano'n. Yan yung pinakauna. Nauna yan dun sa... Indy Biningging. Oo. Diyan si, yung naka-steroids na Zaku, si Zaku F2000. Yung macho? Oo, sobrang grabe, buff talaga. Parang, do you even skip leg days, bro? Ang kanyang kaso hindi siya red, no? Talo Oo, kaya hindi siya appealing. Sorry. galing mo, sir. Iba ka. Ayun. Kaya yan, medyo forgotten siya. After nyan, dun si Gundam Build Fighters, yung 1v1, tapos naging try, yung 3v3. Tapos si Divers, naging RPG, tapos si Re-Rise. Tapos yung crossover nila, si Multiverse. May mga battlelog pa pala. Pero yung sa Re-Rise, no, sayang di nila nilabas yung mga parang ibang armor ni Alus. Yung Arch Gundam na version niya. Tama. Gusto ko rin yun. Reverse Turn X. Yan. Fake Yun Enyo lang. nga, Fake Enyo lang yung nilabas nila. Tama. Fake nyo lang, tsaka yun, yung original niyang blue na armor. Yung parang kanyang Earth 3. Yun nga, yung dalawa niyang armor, hindi nila tinuloy. Sayang, gustong-gusto ko pa mo yun. Meron naman kit yun, from Arch. Build Fighters yata to eh. Sino ba to? Sino yung babae? Parang naka-shade. Fumina. Sino ba yun? Fumina. Si Fumina. Si Build. Si Star Winning yan. Di ba from that series yun? Ano siya? Sa Try. Hindi ako familiar eh.
Oo, sa Gundam Build Fighters Try. Siya yung kanilang support. Yung winning Gundam, tapos naging siyang star winning Gundam. Kasi binili ko siya, naka-sale, para dun sa anak ko na babae. So, hindi ko Oo. siya kilala. Si Fumi na ba yung mismong, kasi meron pang ano yan, may kalokohan pa yung Avatar. Gundam yan. Yung... Avatar Fumina, Oo. na figurized standard na model. Oo, tama. Kala ko yung Gundam niya. Naka-sale din kasi nung binili ko yung sa akin. Yung winning Gundam, no. SD winning Gundam. Oo, SD winning Gundam. Yung nagiging knuckle nung burning Gundam. Curious tuloy ako dito sa Build Fighters. Oo, parang lahat, no, nag-start siya sa GM Cardigan. Tapos nung naki-pair na siya, para may synergy yung team. Siya yung support. Ang galing nga, ang galing ng concept ng Build Fighters Try. Pero again, heavily criticized din yung Build Fighters tsaka Try. Oh. Kasi it's not Gundam daw. Kaso at the end of the day, tinatry din naman mag-expand ng audience ng Gundam eh. So I think yung Build Fighters targeted yung mga bata. It depends naman kasi kung ano yung definition mo ng what is Gundam. Diba? Oo, tama. Basta ako, Kasi in a way, the way I see this whole series, kasi nga parang andito yung nagko-combine sila ng mga, dito ba yun, yung ng mga different model kits or something. Oo, pero meron ding ano, yun yung same, Yun yung dalawang different concept pinagsama. Parang ganon. So, different approach. Yun yung, which is what I appreciate naman with the different series in Gundam. Oo, Na they try yun. to experiment with different things each time na mag-release sila ng bago. Oo, totoo yan. Kaya dyan ko binibigay yung credit sa Gundam. Bakit hanggang ngayon, di ba? Imagine, ilang taon na ang Gundam. Lasting 45 siya. years. So, meron siyang, there's a series for each generation, I guess. Oo, Kasi, tama. di ba parang, if you look at it from original na 0079, yung Real Robot. Tapos pagdating mo ng Zeta, the thing that they experimented with was the transforming mecha. Tawag Kasi ko doon, naging Age of popular Transformation. kasi pinopularize ni Macross. Oo, tama. At that time. Magka-era. That's true. Tapos fast forward ka to 1990s Gundam Wing, they tried with 5 main pilots instead of just 1 Kasi panahon Tapos naman yun ng boy band. boy band. And then after that si Turn A, which was naman at the advent of parang Ghibli style. Oo. Parang in every era, merong parang representation ng Gundam eh. Oo. Yung G-Quax, siya yung ang tawag ko doon, Gen Z Gundam series. Gen Z. The most Gen Z. Yeah. Si IBO, nakikita ko siya as parang Game of Thrones ng ng Gundam. Na parang nag-mature audience na talaga siya. Oo. Na, graphically mature. Si Rhyme, may point si Rhyme, sabi niya mas focus yung series na yun, yung fighter tsaka yung diver sa pagiging builder kasi tsaka yung aside sa Gundam story. Nag-agree ako na yung divers hindi nga maganda, pangit nga, pero may isang episode doon ang ganda ng isang lesson na parang para sa mga nagmo-mod ng kit. Parang may iba na sobrang OA maglagay ng weapons, ang daming barrel, ganito ganyan. Tapos yung lesson doon is yung simplicity ng design is mas magandang compared sa mga ganun. So na-appreciate ko rin yung divers. Salamat doon. Yung yung buong series and fighters, divers and since I've never watched an episode, pero the way I see it nga is it feels like a love letter to Gunpla builders. True. Perfectly said. Di ba? As compared to yung mga other storylines sa Gundam na it's more focused on the story nga and not on the stereotypes na parang in a way itong Build Fighters, it breaks the fourth wall in a way because it speaks to the audience, to an existing audience. It's a breath of fresh air actually. Parang pag, halimbawa, sawa ka na sa gera, sa war na trope, ganon. So,
It's a deviation. Actually, it's a criticism and it's a commendation at the same time. Di ba yun yung dahilan ba't kinikriticize siya eh? Hindi siya Gundam kasi walang real robot goodness ng war. Walang ganon. Gundam is about wars. It's political, ganon. Pero hindi, yung Gundam Build Fighters is a breath of fresh air. It's a different take. It's, sabi mo nga, love letter to the builders. Parang di ba, tagal na natin gumagawa ng series. Why not? Tapos yung main consumer natin, mga builder. So why not why not make an anime that caters to them as builders? Yeah, that's true. Yep. At maraming builders din na bash dahil dun. Maraming builders din na they have never watched the show but they love the mecha design. And they buy it anyway. Sabi ko kilalang ganyan sa PGC rin. Parang minsan pag talamak yung mga ganyan. Napanood mo ba yan? Ang ganda naman ng binild mo. Yan yung ganyan-ganyan, tapos bigla, nag-Chinese na pala ako. Hindi na ako naintindihan kasi di naman pinanood yung series. Which is fine. It's fine naman, no? Wala naman sa akin. Yun, dun pumapasok yung pagka-teacher. Kaya na sinabi ko kanina. Gets. Oo, yes. So, pag napanood mo yung Build Fighter, gaganahan kang mag-build, actually. And you can only dream na sana in real life may ganyan din, di ba? Yung, hopefully, someday, yung Gundam mong binild, pupunta ka sa mall. Tapos maglalaro kayo, yun yung gagamitin mo para ipanlaban sa opponent. We can only dream. Ang dami mo nang napanood eh. Pero naalala ko kanina, yung G-Cox, di po nang napanood. Dahil ba kasi Gen Z? Ano siya? Hindi. May Gen Z vibe siya. Hindi, actually, wala akong problema doon. Lalo na yung mga bagong series talaga, I do my best to consume them. Ang problema ko lang talaga, wala akong access, wala akong time. So gusto kong panoorin. Lagi nga akong sinasabihan ni Bro Raim na panoorin mo na, gano'n. Yun, kaso di ko talaga mapanahonan din. Wala akong account, wala akong streaming accounts para mapanood. Sana nga sa Netflix na pumasok. Yung Hathaway's Flash na bago. Yung Hathaway's Flash, actually recently ni-rewatch ko siya. Kasi, yun, so hopefully within the week, mapanood ko yung Sorcery of Nymph Circe. Ako din. Gusto ko rin. Bago natin i-end yung live, may tanong na mahirap Mahirap to Ano masasabi niyo sa mga collector na hindi man pinanood ng Gundam pero nagko-collect ng Gundam? Ako ba yung sasagot? I'm willing to answer naman. Sige, ikaw muna kasi yun, sige, sasagutin ko lang din. Kasi yun, ako wala akong problema. Ang mahalaga naman is parang na-enjoy niya pa rin yung Gundam. Kahit di niya pinapanood yung series, ganon. What matters is you're one reason why the hobby is alive. Yes. It's because, especially you, because you're a builder and most of the income of Gundam comes from the toy product. So, thanks to you. Even if you don't really watch the series. Wala naman akong problema doon. Mas galit ako doon sa mga nambabash. Sa mga taong, hindi mo naman pinanood pero nagiging Gundam fan ka. Ganon. Mas ayoko yung ganon. Let people enjoy things. Diba? Sorry, baka merong ganon dito. Let people enjoy things. Kung builder lang sila, hindi nanonood ng series, at the end of the day, mabubuhay ka ng peaceful. Kahit hindi sila nanonood ng series pero nag-Gundam sila. Yun. Importante, nandyan sila sa July 12. Diba? Nakikiganda. Ang galing ng segue. Kicking. Yes, we're passionate. Tsaka sa mga scalper. Sorry yung mga scalper, may space na sa hell. Yeah. Pero yung mga mababawasan na yung mga scalper, Gundam Pop. Pop-up. Buti nga. Pop-up lang yun. Looking. Tama. Wala lang sana magdala ng daban dun. Daban. Idaban. Dragon Momoko yun, yung dinala last time. Dragon Momoko yun. Dragon Momoko ba? Hindi, wala na. Mahirap na makahanap ng Dragon Momoko, no? Rest in peace, Dramok. Galing ng segue. Galing na segue, galing. Sorry. Naisingit. Marketing. Okay, guys. Sulit yung live. Maraming thank you. Until next time. Salamat po sa pagkakataon. Hopefully, I didn't overyap. Yan, may tendency kasi ako. Pero isa pa. Go lang. I can go on. Ang dami kasing ang dami mo nang shoutout pero aside sa mga estudyante mo, aside kay Rhyme, sinong gusto mong i-shoutout sa community? Aside sa mga
Siguro i-shoutout ko na lang din bago ako mag-specify ng dalawang tao sa group, no? Yun, yung co-admins ko, syempre, si Bro Gilroy, tsaka si Bro Alvin. Ano pangalan niya? Rogel? Si Alvin Reyes, tsaka si Gilroy. si Si Gilroy, Gilroy. yun Yun yung goat builder. Ano nga pala, si Hideo Kojima ng PGC. Oo, si Hideo Kojima. Ayun. Yun yung mga iba pang admin. Pero si Gilroy, siya talaga yung standard. Proven winner yun sa building. Kaya magaling yun. Kung gusto nyo matuto mag-build, huwag nyo akong tanungin. Tanungin nyo. Kung gusto nyo matuto sa lore ng Gundam, sige, kapit tayo. Diba? Pag-usapan natin, I can walk you through things. I can go all day talking about Gundams. Yun. Yan, tapos shoutout ko na rin yung tech group, yung bagong group ngayon. Recently nag-event din sila. Grateful to them for keeping the hobby alive. Tapos yung isa naming page, yung Toy Hobbies Pampanga. Yun, yung ibang line naman, kasi may iba rin akong line na kino-collect na Gundam. So yun, shoutout to them. Tapos sa group, siguro thank you na lang ako sa Dynamic Duo din, si Sir Keister Samatra, tsaka si Jaynard. Si Jernan, Porcula. Sila yung parang for free, they really do it out of love. Yung nagpipicture sa mga figures. Mga maliniyot ng PGC. Oo. Pati yung mga cosplayer, anyone who drops by the event, talagang yun. Mafe-feel mo talaga na belong yung Gundam mo kasi the following day, makikita mo may picture na naka-post sa page, kita na. So, dahil they're the unsung heroes din of the group. Shout out to them. Si Sir Keister, tsaka si Jernan, Porculas. Then, yung mga members ng PGC, yun, shout out sa inyo. So, hopefully, both active and inactive. Anyway, ang maganda naman sa PGC, pag para kang si Jesus Christ na biglang nabuhay, will welcome you as if you never left. Yun yung maganda. So kung bigla tagal mo nang hindi nagpaparamdam, July 12 dumating ka, 'di ba? What's up? We'll appreciate your presence. Okay, thank you. Thank you, Sir Gats, for your time. Sobrang na-bless kami sa episode na to. Grabe naman. Naturuan ng history. Hindi kayo ma-cancel, ganon. Bigla, wala nang view. Wala na yun. Cancel, merong mas malala pang mga episode. Talaga, Diyos ko, ayun. Wala naman din tayong sinabing vulgar. Si JP mura na mura eh.